Hindi mo hawak ang iyong buhay. Kaya lang, nais ng Diyos na sa panahon natin, mahaba man o maikli, ito ay makabuluhan. At yan ay mangyayari lamang kapag tayong mga ordinaryong tao ay kakasangkapanin ng Diyos upang ganapin ang isang extraordinaryong bagay dahil sa extraordinaryong Diyos. Ngayon alam po ninyo, excited din ako kasi we are now having a short news series bilang bahagi ng ating pagdiriwang ngayong buwan na ito. Ito ang ating 1-month celebration ng ating anniversary. Hindi ho para i-congratulate ang mga sarili, kundi para purihin at talagang luwalatiin ang ating Panginoon Diyos sa kanyang katapatan sa atin. Kasi kung isipin ninyo, God can make use of anybody else other than us. Pero pinili niya pa rin na tayo ay makabahagi sa kanyang palatuntunan. And it's a great privilege. And kaya po ngayon po, gusto ko lang po sabihin sa inyo na yan po ang ating maikling series na gagawin. Now, tanong ko sa inyo, ilan sa inyo nakarinig na kayo ng message about Abraham? Pakita sa kamay. Abraham. Good. Si Moses. Good. Praise God. And si David. Narinig niyo na rin si David. Ngayon, si Paul, obviously. Si Paul. Now, sino naman sa inyo nakarinig na ng messages tungkol kay Epaphras? Kukunti lang, di ba? Sino ba yung Epaphras na yan? Nasa Old Testament ba yan? Nasa New Testament? May sarili bang libro yan? Sino ba yan? Yung magbigkas lang, nalilito pa ako eh. May iba Epaphras, iba-iba yung pagkakabigkas. Kasi nga, hindi siya ganun kakilala. Pero ganun pa man, I just want to teach you how to read the scripture. Kasi sa Bible, pag may nabasa tayo, anumang pagbati, pangalan, lahat yan importante. Hindi lagayan ng Holy Spirit kasi meron siyang nais ipaabot at iparating sa atin. So wag natin basta ipagwalang bahala lamang. Minsan, pag nabasa mo ngayon, parang hindi mo maintindihan anong koneksyon. Pero pagbasa mo at matapos mo yung buong Bible, bigla mo niya, ito pala yun, ito pala yung tinutukoy niya. Kaya bigla mo maintindihan yung buong kwento. Ngayon, wag kayong magmadali. Minsan, siyempre, kung first time yung basahin, unang basa nyo, hindi nyo agad mapagdugtong-dugtong. Tapos sa susunod na basa nyo, magugulat kayo. Ang ganda pala nito. Nakikuha mo na yung buong larawan. Tapos babasahin mo ulit. Naku, paganda ng paganda kasi nga, yung larawan lalong lumilinaw. Ang problema lang, sa marami sa atin, hindi tayo excited sa Bible, hindi tayo excited sa salita ng Diyos kasi minamadali natin yung basa. At hindi natin iniintindi yung mga nilalagay ng Holy Spirit doon. Tatandaan natin, walang salita na nilalagay ng Holy Spirit doon na hindi mahalaga. Naunawaan po. Kaya bawat tingnan natin, pahalagahan natin. Kaya ang tanong ganito, bakit nilagay ng Holy Spirit si Epaphras sa Bible? Di ba? Bakit siya nilagay doon? Kasi we're not collecting Bible stories. We need to start discovering yung mga layunin ng Diyos. Kailangan maliwanag sa atin yun. Di ba? Niniwala ako na hindi lang natin dinidiscover yung kwento ni Epaphras. Ngunit, dinidiscover natin mula sa kwento niya yung sarili nating kwento. Naunawaan po. Kaya magugulat kayo as you study the scripture, biglang nagliliwanag ang ating mga sariling buhay. Biglang, parang ako tinutukoy nito Parang, totoong-totoo to sa akin. Alam niyo, si Epaphras ay napakagandang halimbawa na kasi hindi nga kilala pati yung pangalan, pati pagbigkas ng pangalan, hirap tayo. Kasi nga, isang ordinaryong tao na ginamit ng isang extraordinaryong Diyos. Now listen to this. Sino sa inyo, gusto nyo yung buhay nyo may saysay? Di ba? Walang taong matino na ang gusto niya yung buhay niya walang kabuluhan. Nais nating lahat maging makabuluhan ng ating buhay. At sa totoo lang, ang Diyos, lilikha niya tayo dahil nais niyang maging makabuluhan ang ating buhay. Dahil bawat isa sa atin ay mahalaga. Gusto niyo mapatunayan kung gaano kay kahalaga? Tingnan niyo yung katabi niyo. Bakit hindi mo siya kamuka? Tuwan-tuwa ka pa. hindi para insult to him. Just to remind us na ikaw ay mahalaga kasi hindi ka mass-produced. You are individually unique.
Ikaw mismo, napaka-unique mo. You have your own unique strength and weaknesses. You have your own unique, parang ability na hindi lahat meron. Even your unique experiences. Hindi mo hawak ang iyong buhay. Kaya lang, nais ng Diyos na sa panahon natin, mahaba man o maikli, ito ay makabuluhan. At yan ay mangyayari lamang kapag tayong mga ordinaryong tao ay kakasangkapanin ng Diyos upang ganapin ang isang extraordinaryong bagay dahil sa extraordinaryong Diyos. Bago ho natin basahin, yung ating pong talata ngayong araw na ito, tingnan nyo lang po ang ginawa ho ng Diyos sa isang ordinaryong taong si Epaphras na sa kanyang buhay. Una, binahagi niya si Kristo, pinaglingkuran niya si Kristo, at siya po ay nagpasakop ng lubusan kay Kristo. If we want our lives to become extraordinary in the hands of the extraordinary God, yung buhay natin talagang maging extraordinary sa kamay ng extraordinaryong Diyos, kailangan maunawaan natin ano bang dapat kong gawin. Di ba? Siyempre, bago ko ibahagi si Kristo, dapat maranasan ko muna siya. Bago ko siya paglingkuran, dapat maintindihan ko kung sino siya sa akin. At bago ako mag-surrender, dapat maintindihan ko ba't ako nagsusurrender sa Kanya. Tama ba? Okay pa kayo? Okay, kaya hindi lang basta sharing, but understanding the reason beneath it or under it. Ano yung foundation yan? So simulan natin sa sharing of Christ. Now, bago ko basahin yan, gusto ko muna sabihin sa inyo to. Just to give you a background. Nung sinulat ni Pablo itong Colosas na ating binasa kanina, gusto ko maintindihan nyo na sinulat niya ito nung nakakulong siya. Hindi po siya nasa isang komportabling opisina. Siya po ay nakakulong. At habang sinusulat niya yon, kung titingnan ninyo at babasahin niyo ng mabuti, parang hindi pa siya nakapasyal sa Colosas. Parang hindi niya pa nabisita ang Colosas. Parang wala siyang kinalaman sa ginawa doon, pero siya po ay nandoon sumusulat, pinapaalala kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila, at nagpapakitang si Epaphras ang kinasangkapan ng Diyos upang makarating ang mensahe sa sa Colosas. Nasusundan? Now, bakit ito importante yan? Mamaya, babalikan natin. Basahin natin. Una, tingnan nyo. We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. Ano napansin po ninyo? Sa bawat pangyayari sa buhay, isang bagay ang dapat nating hindi kakalimutan. Everything comes from the Lord. It all begins with God. Kaya ho yung accomplishment na magkaroon ng church sa Colosas, hindi kaya ang unang ginawa ni Paul, we give thanks to God. They give glory to God. Sa bawat accomplishment sa buhay, kahit anong galing mo, kahit anong talentado ka, o kung ano man ang iyong talent, o sabihin natin napakahusay mo, wala yang mangyayari kung hindi ho sasamahan ng Diyos. Kung hindi ho i-accomplish ng Diyos. Sabi niya, since we have heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have all for all the saints. Now, ito po ang amazing na makikita ho ninyo. Kaya sabi niya, biruin nyo, nakita namin yung pagmamahal ninyo sa isa't isa. Kasi nga, sabi ng Panginoon Kristo, people will know that you are my followers because you have love for one another. Pero what I'm trying to say is this. This is exactly what Paul was saying. This is something that we cannot invent. Hindi natin ito mapipilit. Maliban talaga kumilos ang Diyos sa puso natin at paalala kasi kahit nakatatapos na ng service. Di ba? Ngayari lang, yung iba nga, nakikinig pa lang, ang sinisiko yung katabi. Sa'yo yan. Hindi niya nakikita, ako yon, hindi ikaw. Huwag mo siyang pakialaman. Kaya nga natutulog yan eh. Kasi ayaw kanyang iniistorbo. Diba? Kaya ang isip natin, Lord, ito yung tinuturo mo, let me learn from this. It's all by the grace of God. Kasi nga, sa totoo lang, mga bulag tayo, we cannot even see our own faults. Minsan, ang feeling natin, tayo ang laging tama. Hanggang sa kahuli-hulihan, tayo yung may tama. Diba? Now, tingnan niyo po, because of the hope laid up for you in heaven, of which you previously heard in the word of truth, the gospel. Anong pag-asa? Dahil sa mabuting balita, nagkaroon tayo ng pag-asa sa kalangitan. Sa totoo lang, lahat tayo, there is a form of, yung pang fear of death, fear of the unknown. Takot na takot tayo, saan tayo pupunta pagkatapos ito?
And yet, dahil doon sa pag-asa na binigay sa atin, nagkaroon tayong pag-asa sa kalangitan, naging maliwanag sa atin yung gospel. Parang, yes, kundi dahil kay Kristo, hindi ako maliligtas. Kasi kung susunod lang ako sa utos, naku po, wala, hindi ko mape-perfect. And praise God, Jesus Christ came to save us because we cannot save ourselves. Kaya nagkaroon tayo ng pag-asa ng kalangitan. At yun ang mabuting balita. May solusyon na. May gamot na sa kamatayan. Which has come to you just as in all the world, so it is constantly bearing fruit, increasing. Because this gospel is a living word. At dahil ito'y buhay, it will continue to increase. It will continue to bear fruit. Hindi ito patay. Hindi ito pwedeng walang mangyari sa buhay ng taong nakakilala at nakaranas ng kababuting balita ng Panginoon Jesucristo. Kaya if you're saying, I experienced the gospel at walang nangyari sa buhay natin, there is something wrong. Mali yung gospel na natanggap mo. Kasi walang nangyari sa atin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ang sino mang kumain ng aking laman at kumain at uminom ng aking dugo, yan ang maliligtas. Anong ibig sabihin doon? Yung dinidiscuss niya is about faith. Ang totoong pananampalataya, yung kinain mo, kunyari kinain mo yung baka, ikaw at ang baka ay naging isa. Bakit? Yung kinain mo, magiging parte na ng katawan mo. It will affect you. Imposible hindi ka maapektuhan ng kinain mo. Tama ba? Ganon din kaya, kung nanampalataya ka kay Jesus, kinain mo, imposible hindi ka maapektuhan. Ganon din, ganon ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ganon ang pananampalataya sa Kristiyanismo. Kaya it will bear fruit, it will increase, and sabi niya, and it has been doing in you since the day, diba? Since the day you heard of it and understood the grace of God. Yan ay naging totoo sa'yo, nangyayari sa'yo, mula nang narinig mo at naranasan mo ang biyaya ng Diyos. Ngayon, tanong niyo sarili niyo, nangyayari ba sa ngayon yan? Diba? Hindi ko sinasabing agad-agad bago ka nang nilalang. As I've said, God celebrates progress, not perfection. Hindi tayo naging 100% perfect, but as we are improving, as we are growing, talagang tuwan-tuwa ang Diyos, yes, you are doing great. Diba? Nadapa ka ulit. Di ba, tayo. Nakadalawang hakbang ka na, nakatatlo ka na, nakaapat ka na. Congratulations. Nakuha? Pero it is increasing and it is bearing fruit. Una, konti lang yung prutas, 3 lang. Biglang naging 10 na, 100 na, 800 na. Ibig sabihin, continuously increasing. Yun naman, tindan nyo, yun ang nature ng Christian life na nakaranas ng biyaya ng Diyos. And look at this, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow bondservant, who is a faithful servant of Christ on our behalf. And in verse 8, and he also informed us of your love in the Spirit. Now, what have you noticed? Now, tingnan nyo, as you read the scripture, tingnan nyo, obserbahan nyo, without using any form of application. Anong naobserbahan ninyo? Tingnan nyo ha, balikan lang natin para maintindihan nyo lang. Sa verse 7, just as you have learned it from Epaphras. Ano sinasabi niya? Tingnan niyo yung word na learned. Yung po mga taga-Colossae, hindi ho nila na-discover yung gospel. Hindi ho nila yung nadapa sila, ito yung gospel. Binagdudugtong-dugtong. O kaya naman, bigla sila nanaginip, ito yung gospel. Hindi ho. They learned it. From whom? From Epaphras. Anong sinasabi niya? The gospel is meant to be shared. Naunawaan, etong si Epaphras, after receiving the gospel, somebody shared to him the gospel, binahagi niya, bumalik agad siya sa kanyang sa hometown, and he started sharing the gospel. At hindi madali mag-share sa Colossae. Bakit? Punong-puno ng mga philosophers doon. Grabe yung mga tao doon. Pilosopo, naniniwala kung saan-saang mga pagan practices, kung ano-ano, ang dami lang pinaniniwala. Pati anghel, dinasamba nila. So, ibig sabihin, these are very religious people na ang kanilang katotohanan is far, far away from the truth of the gospel. Nasusundan po. And yet, hindi niya inalintana na puntahan niya yun at magministeryo siya sa mga taga-Colossae. Kasi nga ho, yung gospel is meant to be shared. Pakisabi nga ulit, the gospel is meant to be shared. Di ba? Napansin po ba ninyo
na sa kwentong ito, the gospel, sinishare ni Epaphras kasi hindi si Epaphras ang sentro, si Jesus. The good news. Si Jesus ang sentro. Iyan ang tunay na servant ng Diyos. Hindi niya gustong makilala ang kanyang pangalan. Ang gusto niya makilala ng tao si Jesus. Kaya you learned it from Him. Hindi yun, nakilala niyo si Epaphras. Wow! Hindi. Sabi niya, hindi. Nakilala nila ang gospel through Epaphras. Ano yung sabi ng Bible? Kaya it is meant to be shared. How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? Yung word na preacher, messenger. Nagsasabi ng message, di ba? Nagpapadala. Kaya nga ho, sabi nga ho, ang normal na paraan ng Diyos para abutin ang tao ay gamitin ang tao. Naunawaan? Kasi paano tayo magkakaunawaan kung ang gagamitin ng Diyos, kabayo? Sabihin sa, mahal ka ni Jesus! Kahit ikaw matatawa ka lang, kasi hindi kayo magkakaintindihan eh. Kaya nga ang galing ng Lord, no? In His desire to reach us out, anong ginawa niya? Nagkatawang tao. Para maintindihan. Maintindihan natin ang puso niya, maintindihan niya. Alam niya, naintindihan niya tayo, kaya lang tayo, hindi natin siya maintindihan. Kasi siya nagkatawang tao. And ganun din ang hinahangad ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Bible, sabi nga ni Charles Stanley, God's plan for enlarging His kingdom is so simple. Isang tao, sasabihin sa isang tao ang tungkol sa ating tagapagligtas. Kaya lang, sobra tayong abala. Ang dami nating mga excuses. Tandaan nyo ha, sa bawat taong na-miss natin, na mabahagian ng mabuting balita, ay meron pong eternal consequence. Now, hindi ko sinasabi na nakasalalay ang kaligtasan ng taong yan sa ating pagsunod sa Diyos. Because nobody can stop the plans of God. Sabi nga sa Job, sabi ng Job, I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Ang sinasabi ko lang, if Epaphras, for example, hindi bumalik sa Colossae, hindi niya sinare yung gospel sa Colossae, siyempre yung Colossae matutuloy pa rin, yung plano ng Diyos matutuloy pa rin, pero mamimiss ni Epaphras ang isang extraordinaryong pagkakataon para siya po ay makagawa ng extraordinaryong bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng extraordinaryong Diyos. Naunawaan? Kaya nga, Epaphras would have missed the privilege of being used by God. Sayang! Di ba? Kumbaga, hindi nakaatang sa ating mga balikat ang kaligtasan ng sinumang tao dahil yan ay si Lord yan. Pero, God is inviting all of us to be part of His program. Nang sa ganun, sasabihin sa langit, well done, good and faithful servant. Napaka-tapat mo. Sumama ka't sinamahan mo ako at tayo'y partners. Kaya nga sabi sa Corinthians, ano sabi ni Paul? Sabi niya, for we are God, what? God's fellow workers. What an invitation! Tinan nyo, kahit sa Esther, ano sabi sa Esther? Nung ayaw ni Esther, kasi sabi ni Esther, ayoko, delikado yan, mamamatay ako dyan. O, sabi ni Mordecai, kung mananatili kang tahimik sa panahon na ito, yung kaligtasan o pagliligtas ng Diyos, para sa Hudyo, ay mangyari sa ibang lugar. At ikaw, at ang iyong ama, at ang iyong tahanan, ay magdurusa. At malay mo, kaya ka nandiyadyaan para sa panahon na ito. Are you following? Diba? Parang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Ngayon, nung naligtas ang buong Hudyo, di glory din kay Esther yun, that somehow the Lord used her. Kaya every time we worship and serve God, remember this, walang utang ang Diyos sa atin. It is a privilege. Kaya huwag tayo reklamo ng reklamo. Yung yayain at imbitahin tayo ng Diyos, alam niyo yung narinig ko sa speech ni Yale, hindi naman ako maiimbitahan sa Malacanang kung hindi ako nananalo. Pero si Lord, wala tayong kapana-panalo. Sumama lang tayo. God is not looking for extraordinary people to accomplish extraordinary things. He's just looking for faithful availability. Pakisabi nyo nga, faithful availability. Yun ang hinahanap ng Diyos. Maging available lang tayo at maging tapat tayo. Kaya, ang tanong nga, can God accomplish His plan? Of course. Will Esther experience the joy of being used by God? If she did not obey, hindi.
She missed it. But praise God, she obeyed. Praise God, she brought the issue to the Lord Himself. Nag-fasting siya. Then she obeyed. If I perish, if I will perish. Ang tanong sa atin ngayon, will you join the Lord? Will we join Him? Kaya Christianity has always been one beggar telling another beggar where to find bread. Di ba? Makikiisa lang tayo sa Panginoon Diyos. He also tells us how, itong ganda kay Epaphras, no? Hindi lang siya tinuro yung paano siya nag-share, kundi paano siya nabuhay after coming Christ. Sabi niya, he also tells us how he lived after coming to Christ. Pinakita niya doon. Di ba? Pinakita niya, ganito siya. Tandaan natin to hindi tayo kailangan ng Diyos. But He graciously includes us in His mission. Are you following? Kaya walang pagmamalaki dito. If we are used by God, hallelujah. If not, Lord, kaya yung prayer na, Lord, pwede niyo ba akong gamitin? Ang sabi ng Lord, hindi. Handa ka bang magpagamit? Kaya hindi lang ho siya nag-share ng gospel. He understood that everyone who obeys God and follows God, to accomplish extraordinary, you have to serve Christ. Not to serve ourselves. We're not doing this to serve our purposes, para maging sikat tayo. Hindi yun ang ating hangad. God wants us to serve the Lord. Kasi tingnan niyo, He served Christ. Tingnan niyo po, sa Colossians chapter 1, look at how si Epaphras was described. A beloved fellow bondservant who is a faithful servant of Christ on our behalf. Ano napansin po ninyo? Tingnan niyo po anong salitang makikita ninyo? Para lalo niyo maintindihan, hindi natin ginagawa to para maging katanggap-tanggap sa Diyos, para mahalin tayo lalo ng Diyos. Hindi ganon. Ang totoo niyan, bago ka maging, bondservant, ang unang sinabi niya, beloved fellow bondservant. Bakit? Minahal ka muna ng Diyos, sobrang mahal na mahal ka ng Lord, bago ka niya, tiyayang sumama sa Kanya at magtrabaho. Because we are not there to earn His favor, to earn His love. We are loved. Kaya naman, sa sobrang pagmamahal, we want to serve God. Naunawaan natin? Kaya hindi tayo nagsishare ng gospel para matuwa ang Lord sa atin. Hindi. We share the gospel kasi natutuwa ang Diyos sa atin. Nakuha niyo yung difference? Kumbaga, mahal ka na ng Diyos. Wala na mababago doon. Mahal ka na, kaya naman, gagawin mo kung ano yung nakakatuwa at nabibless ang Diyos. Ay parang napiplease ang Diyos. Di ba? We are not trying to earn God's love. We are exerting effort because we are loved by God. Yun ang sinasabi ng Diyos. We are loved. Kaya naman, we can honestly say na we are fellow bondservant. Ano ba ibig sabihin ng bondservant? Yung salitang bondservant ay doulos. Ang ibig sabihin ng doulos, isang alipin na wala na siyang pag-aaring sarili. Todo niyang binigay na sa Panginoon Diyos. Parang ganito yan. Sa Old Testament, pag ikaw ay sobrang hirap at nabenta ka bilang alipin, binigyan ka pa rin ng karapatan na after 6 years, on the 7th year, pawawalan ka nila. Kaya pag napawalan ka na nila, yun, pwede ka nang umuwi. Pero you can also decide to stay. Makikita niya sa Deuteronomy 15, for example, if a kinsman, a Hebrew man or woman is sold to you, then he shall serve you 6 years. But in the 7th year, you shall set him free. Ngayon, if she decides or if he decides na magstay, ano sabi niya? Tingnan niyo, salunin na natin. Sabi niya, you shall remember that you were a slave in the land of Egypt and the Lord your God redeemed you. Therefore, I command you to this day. It shall come about if he says to you, pag sinabi niya, if I will not go out from you, hindi po ako aalis. I still decide na manatili na sa iyo because He loves you and your household since He fares well with you. Sa sobrang tuwa niya sa iyo, sobrang pagmamahal na naramdaman niya sa iyo. Kahit na alipin lang siya, natrato siyang anak, natrato siyang kabahagi ng pamilya. Sabi niya, hindi na po ako aalis. Then you shall take an awl and pierce through his ear into the door, and he shall be your servant forever. Yun ang tinatawag na bond servant. Yung pierce your ear, anong ginagamit niya? Parang ice pick, itutusok yun, no? Idaan sa pinto. Kaya lalagyan ka ngayon ng hikaw. At pag may hikaw ka na, palatandaan yun that you are a bond servant. Ganon din ang naging desisyon ng katulad ni Epaphras. Because of the great love of God, dinicide niya, I am the bond servant. Hindi lang ako, kundi my fellow bond servant, sabi ni Paul.
And alam niyo po, nakakatuwa, sa kanilang pagtatrabaho, they don't find it parang bilang pabigat. Kaya dahil sinasabi natin, I'm a bondservant of the Lord. My life is no longer my own. My career belongs to Christ. My family belongs to Christ. My finances belong to Christ. My future belongs to Christ. Kaya whatever you do your work heartily as for the Lord rather than for men. At hindi natapos. Sabi niya, faithful servant. Sarap, no? Parang sa faithful servant of Christ. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Yun yung mga maoobserbahan yung sinabi tungkol kay Epaphras. Ano ibig sabihin nun? Hindi sabi niya, dahil siya'y talented, dahil siya'y brilliant, charismatic, faithful. Sabi niya, hindi yun ang standard ng Diyos. Para sa Panginoon Diyos, ang hinahanap niya ay yung tapat na naglilingkod sa Kanya. Naunawaan po, paano mo nalaman yun? Hindi niya ginagawa yung bagay-bagay with his own strength. He brings his issue to the Lord in prayer. Minsan, di ba, tayo po, gusto natin lumago sa Panginoon Diyos. We want to join a D group dahil in-encourage natin lahat, join a D group. Hindi, pinipilit ng D group, kailangan ako mag-D group. Hindi. Yung mga D group leader naman, kailangan sumunod ka sa akin. Hindi ganon. You bring that issue to the Lord. Paano? Tinan siya, Epaphras, who is one of your number, a bondslave of Jesus Christ, sends you his greeting, always laboring earnestly. Alam niyo ba yung laboring earnestly? Wala akong takot marumihan, magasgasan, masugatan. Ganun ang ginawa ni Epaphras. Lord! Nung nagpe-pray siya, hindi siya nagpe-pray para lang masabing nagpe-pray. Lord, nagpe-pray ko po at pagpalain mo siya, maligtas na siya. Hindi. Lord, kailangan mo siya iligtas. And friends, I pray that we will learn to trust the Lord and really give our best to Him. Ang tanong mo sa atin ngayon ay, what kind of servant are we becoming? Diba? God has not called me. Sabi nga ni Mother Teresa, we may not believe everything she believes, but what she said is something, parang eye-opener. God has not called me to be successful. He has called me to be faithful. Amen? Kaya we need to surrender to Christ. Bakit to surrender to Christ? Epaphras, he surrendered to Christ. Paano natin nalaman? Sabi niya, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you. Hindi lamang siya nagministeryo. He was willing to be imprisoned along with Paul. Di ba? Hindi out of convenience. No, alam niyo po, pag nakilala talaga natin ng Diyos, hindi tayo parang religious lang. Makakalimutan niyo yung kalalagayan ng ating mga katawan. Lalagpasan niyo yung mga nararamdaman. Lalagpasan niyo dahil iniisip natin, hindi na tungkol sa nararamdaman ko. Ito'y tungkol sa Panginoon Kristong pinaglilingkuran ko. Alam niyo po, doon niyo maintindihan, ang pagsunod sa Panginoon Diyos ay costly. No? And isang bagay po na dapat natin maintindihan. Kung tayo po tatanungin, ano naging kapalit ng ating pagsunod sa Panginoon Diyos? Si Epaphras, nakulong. But to him, yung kanyang loyalty sa Diyos, ang nagdadala sa kanya para hindi niya pansinin yung pagkakulong. Tayo wala naman tayong ganung problema eh. Sa marami sa atin, malaya tayong sumasamba sa Diyos. And yet, hindi pa rin tayo sumusuko talaga sa Panginoon Diyos. Pag-isipan nyo, bakit si Paul handang magpakulong? Bakit ang mga alagad ng Panginoon handang mamatay para sa kanilang pinaniniwalaan? Kaya nga po, ang tanong sa atin, has our faith become so comfortable that it demands almost nothing from us? Or are we willing to obey Christ even when obedience is unpopular, inconvenient, or costly? Kaya I challenge you guys, following the Lord just may be costly, but He promised us Himself, yung sarili niya. Kaya friends, surrender is the fruit of knowing Christ. Kung talagang kilalaan si Jesus, susuko tayo kay Jesus eh. Yun ang dahilan kung bakit si Paul endured prison. Si Epaphras endured prison. Si Jim Elliot risked his life because Jesus is worth everything. Ganon din ba ang iyong karanasan kay Kristo? Alam niyo bakit? Basahin yung Colossians. Makikita niyo kung sino si Jesus. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, the creator of all things, the one in whom all things hold together. Kaya maraming mga pamilya nasisira kasi hindi si Jesus ang nasa gitna ng kanilang buhay who can hold everything together. Kaya yung mga iba, sabog ang trabaho, sabog sa opisina, sabog sa eskwelahan kasi there is no Jesus holding everything together.
And sabi niya, and the head of the church, the one who reconciled us to God through His blood. Kaya naman, after knowing who Jesus is, itong Christianity, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yun ang dahilan kung bakit, mga kapatid, God is not looking for gifted people. He's not looking for most educated. He's not looking for most influential. But hindi ibig sabihin, hindi sila kagamit-gamit sa Diyos. What I'm saying is, hindi yun ang kanyang qualification hinahanap. But people who share Christ, they don't keep the good news to themselves. Who serve Christ, they joyfully and faithfully belong to Him and surrender to Christ. They trust Him with their whole lives, no matter what the cost. Lahat ng yan nagsimula kay Jesus. Bago tayo nag-share, siya ho naghanap sa atin. Bago tayo naglingkod, siya ho ang naglingkod sa atin. Bago natin sinurrender anumang bagay kay Jesus, He surrendered His life on the cross for our sins. And God is always delighted in using ordinary people to accomplish His extraordinary purposes. Are you following? And let me end by saying, extraordinary lives, hindi yan na-produce ng extraordinary people. They are produced by our extraordinary Savior. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Kapatid, ang sarap pong maisip that indeed Jesus our Savior is extraordinary. Ang tanong lang, talaga bang naranasan mo na rin ang extraordinary tagapagligtas sa sarili mong buhay? That you can honestly say, yes, it's bearing fruit and continuously increasing. Praise God. Na masabi mo, I cannot stop sharing Him to people because of what He did to me. I cannot imagine not serving Him. Hindi ko maisip pa paano, hindi ko siya mapaglingkuran after He has served me to save me. Hindi ko rin maisip pa paano hindi ko maisusuko ang buhay ko sa Kanya when He is everything to me. Kapatid, kung hindi mo pa totoong na-encounter si Jesus, be humble and say, Lord, ayoko maging religious. Gusto ko maging totoo ka sa akin. Gusto kong maintindihan ang totoong extraordinary Diyos na iniwan ng comfort ng heaven para lang iligtas ako. Lord, ayoko pong nag-a-attend lang ng linggo-linggo. Ayoko pong nandito lang pumunta para lang makinig ng pansamantala. Gusto ko itang maranasan, Panginoon. Gusto ko itang maging totoo sa buhay ko. Kapatid, kung iyan ang iyak din ng puso mo, magpakumbaba ka sa Panginoon. Jesus Himself is telling us and inviting us, kayong mga napapagod at nabibigat ang lubha, aminin mo lang, come and I will give you rest. Napapagod ka ba sa buhay na parang walang nangyayari? Napapagod ka ba sa buhay na parang walang pinatutunguhan? Kung napapagod ka, lumapit ka kay Jesus at inaanyayahan ka niya. Sabi mo, Panginoon Hesus, tinatanggap ko po ang paanyaya ninyo. And I pray, Lord, I want that rest that you're promising. And thank you, Lord Jesus, na hindi ito libre. Dahil binayaran mo ito sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, nagdusa ka para ako'y maligtas. At salamat hindi ka na natiling patay, ika'y nabuhay magmuli. At dahil sa buhay na yon, alam namin, natiyak kami mabubuhay magmuli kasama ninyo sa walang hanggan. Hindi man namin matamasa ang totoong kasaganaan sa lupang ito, pero batid namin, Panginoon Diyos, that we will be with you in eternity. Na kung saan, Panginoon, ang kasaganaan na hindi maaalok ng mundo, ay libre naming mararanasan na sa walang hanggan. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Kaya kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Panginoon ngayon. Be humble to Him, be humble before Him. Itaas mo kamay mo, sabi mo, Lord, ako po yun. Yes, ako po yun. Ayoko pong maging religyoso lamang. Gusto ko pong maging totoo kay sa akin. Yes, hallelujah. Nandun din sa mga nasa balcony, upper balcony, maging sa mga nasa online, I challenge you. Be humble before God. And say mo, Lord Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. It's no longer I who live, but you who would live with me. Lord Jesus, reign in my life. Live in me, that I will live by faith
according to your will and purposes. Thank you, Lord Jesus, for loving me. Thank you, Lord Jesus, for dying for me. Thank you, Lord Jesus, that you rose again from the dead to give me a new life. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. At ngayon naman, gusto kong hamunin ng bawat isa. Friends, now that you know that you belong to Jesus, at yung mga umaangkin na kabahagi ka ni Jesus, will you share Christ? Will you serve Christ? Will you surrender your life to Jesus? Kapatid ko, ikaw ang kinakausap ng Diyos, tumayo ka from where you are. Lord, I want to share you. I want to serve you. I want to surrender my whole life to you. Lord, ang bawat bahagi ng buhay ko, para sa iyo lamang. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, nakikita mo mga kapatid ko nakatayo. At sa bawat pamilyang aming nire-represent, O Diyos, I pray that we will not stop sharing you, Lord our God, to our relatives, to our neighbors, to our classmates, to our office mates, at kung saan mo man kami dalhin, Panginoon Diyos. At kung sino man pahintulutan mo, Panginoon Diyos, na kami po'y makasangkapan ninyo upang maibahagi kayo bilang tinapay ng buhay na kailangan ng bawat na nangangamatay sa gutom sa kaluluwa nila, Panginoon Diyos. And thank you, Lord Jesus. Kayo rin ang Diyos na karapat dapat paglingkuran dahil kayo ang Diyos, ang hari ng mga hari na walang karapat dapat na paglingkuran dito sa lupa kundi kayo lamang. And Father God, we are here to declare that we are your bond servant, O God. Hindi kami naglilingkod para may makuha kami sa inyo. Naglilingkod kami dahil sa mga pagmamahal na pinamalas nyo sa amin. And Panginoon Diyos, we surrender ourselves to you. Let your will be done. Thank you, Lord Jesus. Lord, tulungan mo kami dahil mahihina kami. Sa mga panahon nakakalimot kami, Lord, always lift us up, O God, and to live a life surrendered to you. Thank you again, God, for your loving kindness. Thank you, Lord God, that you remain the same yesterday, today, and forever. For you are the faithful God. And may you also find us faithful to the very end. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Amen and amen. God bless us all.